Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga. So, kanina nga nakasama natin ang Four of Spades. Dito po yan sa Itbulaga. And talaga namang kahit maulan po ang ating panahon, pinainit niya po mga Kadabarkads ang ating pananghalian. And alam nyo ba, favorite pala ng mga Dabarkads hosts natin ang Four of Spades. Kaya naman lahat ng Dabarkads natin, lalo na po yung mga audience sa Itbulaga Studio, sobrang nag-enjoy kanina. Samantalang next topic naman tayo mga Dabarkads, pag-usapan natin ang tungkol dito sa free tickets po para po yan sa 4 Icos na concert nila Jerome Ibardome by September 26. So, paano po magkaroon ng free tickets? Narito po. Sabi nga dito, free tickets for 4 Icos concert sa September 26 na wala pang tickets. Magpapagame po ako as a game prize sa winner game. Yan po ang katanungan ng isang fan page na Jerome Ibardome dito po sa Facebook. And ang question mga Kadabarkads ay ito. Question number 1. What was his favorite meal when he was a kid? So, ano daw po yung favorite na pagkain ni Jerome nung ito ay bata pa? May mga sumagot na spaghetti, may hotdog, at kung ano-ano pa. Sobrang exciting po ng pag-game na to mga Kadabarkads kasi syempre pag tumama yung sagot mo, may free ticket ka na para sa magiging concert po ni Jerome Ibardome at ng 3 pang kasamahan niya po na clones. Samantalang sa mga nagtatanong naman po kung tuloy daw ba yung concert ng 4 Icos dahil nga po masama ang panahon ngayon dahil meron tayong bagyo. So by September 26 pa naman yon, ilang araw pa naman mga Kadabarkads. At sana din lumabas po agad yung bagyo dito po sa ating area of responsibility para nang sa ganun ay makapag-concert po ang mga clones natin ng masaya. Tas makarating po yung mga guest na nag-avail po ng mga ticket, 'di ba? Kasi kung hindi po matatapos yung bagyo hanggang 'di ba, ngayong linggo, edi syempre mga Kadabarkads, possible na ma-postpone po yung concert ng 4 Icos na concert nila. Ito ay possibility lang naman or posibilidad lang naman mga Kadabarkads dahil meron pong bagyo ngayon dito po sa ating bansa. Kaya ipag-pray natin na lumabas po agad ito sa ating bansa. Next topic naman, pag-usapan natin mga Kadabarkads ang tungkol nga dito sa short video na binahagi po ni Jerome Ibardome sa kanyang Facebook page. So, nagpunta po siya ng Green Hills nitong nakaraan para po bumili ng robot. Robot na gustong-gusto niya siguro to nung nakaraan pa. Tapos ngayon niya lang po nabili. Kaya nakita ko talaga yung kasiyahan sa mukha ni Jerome Ibardome. Sobrang saya niya nang mabili niya po yung mga robot. So, ilang kahon din yung nabili niya, mga Kadabarkads. Nakakatuwa lang na paunti-unti nabibili niya yung mga gusto niya, no? Yung dating tinitingnan niya lang, nagkakaroon na po siya. At yun ay dahil sa talento na pinamalas niya dito po sa Itbulaga. And hindi lang yan yung ma-unlock ni Jerome Ibardome, kundi mas maraming achievement pa po, mga Kadabarkads. Kaya ngayon pa lang, congratulations, Jerome Ibardome. At oo nga po pala mga Kadabarkads, nagpunta po ang team ng 4 Icos at binisita po nilang evacuation center ng mga nasunugan nating mga kababayan. Sabi nga dito, I went to the evacuation center last night where the victims of the fire in Colayat are currently staying. It was around 10 p.m., so the tenants are already asleep in their tents. They may be housed there, but they only have until the end of this month to stay. We will be handing out our aid to them either Saturday or Sunday this week to avoid the rush. So hanggang katapusan na lamang po pala sila dito ng September mga Kadabarkads, no? Kaya naman maraming salamat sa nakaisip po ng 4 Icos para tulungan po itong mga nasunugan natin na kababayan.
Samantalang next topic naman tayo mga ka-Dabbercads, pag-usapan natin ang tungkol dito sa tatlong Dabbercads na nakiisa po sa rally kahapon. Meron kasing mga nagsasabi na parang kinakalaban daw si Tito Sotto katulad po nung naging update natin kanina. Di ba nga may nagtatanong doon ano daw po ang pakiramdam ni Tito Sotto na yung mga singing queens nila at isang Itbulaga host ay sumama sa rally tungkol daw sa kurap na pinagtatanggol di umano nitong si Tito Sotto, si BBM Romualdez at Saldico. So nakakahiya daw siguro yon. Yun po yung sabi ng isang netizen. Kung ako po ang tatanungin mga ka-Dabbercads, wala naman pong mali sa pagsama sa rally ng mga singing queens and syempre ng isang Itbulaga host. Kasi karapatan po nila yon, 'di ba? And syempre, wala naman pong pinagtatanggol si Tito Sotto mga ka-Dabbercads, 'di ba? Kaya hindi ko magets kung saan po nagmumula itong mga sinasabi ng ilang mga netizen. Sabi pa ng isa dito, try mo dun tanongin si SP Tito Sotto, yun ay kung may lakas ka ng loob, baka kasi maapektuhan ang work nyo, pilit niya lang naman na ipinagtatanggol ang kasalukuyang administrasyon at pilit na ibinabato sa dating presidente ang Sisi. May 4 na taon na siya namumuno, may nagawa ba siyang tama? Dalangin ko lang ay magising kayong andyan sa EB at huwag magbulag-bulagan nang dahil sa trabaho o break na nakuha nyo sa programa. Tapos ito po yung ilang komento, yari ka kay Tito Sotto, tanggal ka na sa Itbulaga. Buti naman may taga Itbulaga ang lumabas. So ilan lamang po yan sa mga komento ng ilang mga netizen na talaga naman pong sinasabi na ayun, pinagtatanggol daw po ni Tito Sotto itong administrasyon na kasalukuyan at ang ibinabato ay Sisi doon po sa kaya dating Pangulong Rodrigo Duterte. So iba-iba tayo ng opinion, 'di ba mga ka-Dabbercads? Kaya nga ang sabi ko, kayo ba? Ano po ang inyong komento tungkol dito? Kasi para sa akin, wala naman ako nakikitang masama at mali dito mga ka-Dabbercads kasi lahat ng mamamayang Pilipino ay pwede pong makiisa sa rallying ito. Since para po ito sa laban ng ating bansa at sa mga tiwali na pinuno dito po sa ating bansa. And kahapon nga po, merong naghahanap kay Maine Mendoza. Bakit daw hindi umattend si Maine Mendoza sa naturang rally? So alam naman natin ang pinagdadaanan ni Maine Mendoza, di po ba mga ka-Dabbercads? Siya po ay depressed, siya ay stress dahil sa pinagdadaanan ng kanyang asawa na si Kong Arjo Atayde, di ba? Kaya hindi na po maiisipan pang sumama nitong si Maine Mendoza sa rally na yan. So ipapahinga na lang niya siguro yon mga ka-Dabbercads, di ba? Kaya sa naghahanap sa kanya, wag niyo na po siyang hanapin. Si Maine Mendoza ay nagpapahinga po. At para naman sa mga celebrity, mga Dabbercads natin na sumali po sa rally, kahapon mabuhay kayo mga ka-Dabbercads. And syempre, sa iba pang mga celebrity na nakiisa po kahapon sa rally dyan sa Luneta. So ano pong sa inyo dito mga ka-Dabbercads? Please comment down below.